Balikan natin yung crime rate daw. Crime rates saw a significant decline under Moreno's administration. They have slowly started to rise again under Lacuna's tenure. Tumaas daw uli ang crime rate. Ayan, nakita nyo yung babarilan sa kalsada. The PNP made this report. The petty crime, particularly theft and street crimes, have increased by 12% in 2023 compared to the previous year. Residents have expressed growing concerns about safety, with many claiming that the once effective law enforcement initiatives have not been maintained or expanded under Lacuna's leadership. Even more damning for Lacuna is that the Numbeo Crime Index as of September 2024 ranks Manila as the single most dangerous city in Southeast Asia. At least, di ba? Number 1 siya. Tandaan niyo yung pinakita kanina. 2020, 45% ang ibinaba ng crime rate sa Maynila. Yun yung pinaliwanag niya kanina. 2021, one of the safetiest place in the Philippines ang Manila City. 2023 tsaka 2024, deadliest city in Asia ang Maynila. Diyos ko po, 10. Ilang taong pinaghirapan ni Isko na maging safetiest city in the Philippines. Ngayon, deadliest city in Asia na. Hindi lang sa Pilipinas, in Asia pa. Diyos ko po, 10. 2021, safetiest city. 23-24, deadliest city na. Diyos ko po, 10. Ano po? Di ba nakaka-bad trip? Masasabihin nyo, may ginagawa kayo, hindi nyo lang binibidyo. Diyos ko po. 2020 yan, safetiest city. 2023, 2024, deadliest city. Limal! Hindi niya pa rin pinupukusan yan. Of late, Lacuna had this to say. Huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang bumalik! Sa Southeast Asia, number 1 na ako. Gusto ko sa buong mundo. Gusto niya pang tapatan ng Amerika. Na pinakamataas na crime rate. Sa New York, sa Bronx ba yun? Nasa Asia pa lang ako number 1. Difficult on my end yung bayaran yung mga loans na yon. There have been a lot of complaints sa traffic, yung pangungutong. Unfortunately, napakarami po. Sa traffic, ikaw na nakaupo, si Isko pa rin sinisisi mo. Nateteng naman, Mayora. Alam mo, kahit sino nakaupong leader dyan o head dyan sa traffic, ikaw na, Mayora, saklo mo na yan. Kumbaga, last touch na tayo. Diba? Kahit saan trabaho, last touch ka na at nirereklamo mo yan 2024. 2022 pa wala si Isko. 2 taon na. Tapos ang may kasalanan si Isko pa din. Last touch na yan, Mayura. Ikaw na ang huling umawak sa loob ng 2 taon matatapos na termino mo. Ngayon mo lang nasabi yan. Na hindi totoo. Hindi lang po pagpapapogi ito. I guess it does not take a genius to see why she's acting this way. Hindi kailangan maging matalino para malaman kung bakit siya umaarte ng ganyan. Ko po, kita mo hindi natin kilala yung host na yan. The roles were reversed and it was Lacuna surging ahead in the polls. One could assume that she'd be behaving in a vastly different way. I mean, I'm certain that outside the world of politics, Hari Lacuna is a very good, decent human being. She's actually very sweet. I've met her once. I love her. But the aggression and attacks, the need to run a negative campaign, the palpable desperation are all, well, at least by my humble estimation, the symptoms of a leader experiencing a deep fear as she feels her grip on Manila's. Ayaw nga bitawan yung Maynila, natatakot mawala sa pwesto, madam. Well, in contrast, this is how Isko has been carrying himself throughout the campaign
thus far. Kaya lang, syempre, Ito, maganda to, panoorin natin. you're only hoping na magdesisyon sila and they will listen to the hinaing ng taong bayan. When you gave her the mayorship after you ran for the presidency. No, the people of Manila gave her No, the I mean, mayorship. sorry, when you gave her your full support. Ayun, when you gave her yeah. your full support to be the next mayor. Nagsuporta talaga. Nakita mo, kung tutusin, napaka-humble pa rin ni Isko. Sinabi niya, hindi siya ang ang nagluklok, tao pa rin. Pero alam naman natin na kung walang Isko, walang ring mayorahan ni Lacuna. Napaka-humble lang Isko. Hindi ako naglupo sa kanya. Taong bayan pa rin. Sinuportahan niya lang. Pero yung, aminin man natin o hindi, yung suporta na yun yung nagpanalo sa kanya. Napaka-humble ng Isko Moreno at panoorin natin. To be the next mayor of Manila, did that not, was there not, parang you were not returning the gratitude or the utang na loob? Kasi diba sabi mo, laki ng utang na loob sa dad niya. Yeah, that's the... But you kind of paid that back, no? Am I wrong? Am I wrong to say Hindi, that? katulad nga ang ulitin ko, Franco, tayong mga Pilipino. Ewan ko, hindi naman siguro lahat, but I for one of many, maybe. Kapag may utang na loob ka kasi, ako, tinatanaw ko yun habang buhay. Kaya lamang dito kasi, yung bigat ng pinagkakautangan mo ng utang na loob, isang pamilya, Isang o yung lungsod. milyong mamamayan na nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Totoo nga naman. Di ba? Hindi lang, kasi masyado naman kasi sinasabi nila na sa kanila lang may utang na loob si Isko Moreno. Tandaan nyo, Oo, sinuportahan nyo ang pag-aaral, tinuruan nyo, ginabayan nyo si Isko pagdating sa politiko, sa mundo ng politika. Pero kung titignan mo ang utang na loob, kahit turuan nyo o kahit sa nyo pag-aralin ng Isko Moreno, kung hindi binoto ng tao yan, hindi magiging mayor yan. Hindi magiging vice mayor yan, hindi magiging konsyal yan. At kung titimbangin nyo yung natulong nyo at pagboto ng mga tao kung bakit siya naluklok, mas malaki ang utang na loob niya sa Manileño kumpara sa inyo. Kaya nga sabi ni Isko, kung titimbangin nyo, ang utang na loob niya mas malaki kesa sa Manileño, kesa sa mga Lacuna. At kung titignan nyo, gagamitin nyo ng utak. Kung gagamitin nyo ng utak. Pag-usapang politika, walang utang-utang na loob. Trabaho. Hindi ka umupo ng mayor para magbayad ng utang na loob. Umupo ka ng mayor o naging mayor ka para magsilbi sa tao. Public servant po kayo. Hindi tigabayad ng utang na loob pag nakaupo na kayo. Kung magbabayad si Isko ng utang na loob labas sa pagiging mayor, personal niya yun. Hindi kasama yung taong bayan. Tama ba ako? Di ba? Ganun lang kasimple. Pag tinimbang mo yun, siguro, hindi naman siguro madaling, mahirap intindihin yun. Mahal ko ang mga taga Maynila. You know, Franco, straightforward. Noong pandemic, pag sara, 3 months ako hindi umuwi. Pag lockdown, 3 months kong hindi kinita ang pamilya ko. Day in, day out, I slept in City Hall. You can Google it for the next 3 months. Not a single night, not a single day. Inuwian ko ang pamilya ko. Noong pandemic. That's how I love Manila. Ngayon, usapang utang na loob. May utang na loob sa inyo si Isko. Ngayon, mas titimbang pa ba ang utang na loob o magbayad ng utang na loob kumpara sa pamilya niya? Na kung tutuusin, hindi niya inuna ang pamilya niya. Inuna niya ang Manileño nung panahon ng pandemya. Ni isang gabi, ni isang araw, hindi siya umuwi sa bahay nila. 3 buwan magkakasunod. Kasama niya, Manileño, nagtatrabaho siya, araw-gabi, nasa City Hall siya. Tinitignan yung mga nire-repack, tinitignan yung mga tao, iniikot gabi-gabi kung may nasa labas ba, naninita ng mga tambay sa labas. Wala siyang ibang inatupag kundi ang Maynila. Wala siyang ibang inintindi kundi ang Manileño. Pamilya niya, mismong asawa niya, mismong anak niya, hindi niya inuwian para sa Manileño. Dahil meron tayong sinumpuan at hindi to talaga maisip ng mga Lacuna to.
na kayo sumumpa kayo dyan ng pagpasok nyo bilang politiko o mayor ng Maynila, uunahin nyo ang tao kesa sa pamilya nyo. Yun yung hindi nila maisip. Gusto unahin sila, gusto pagbigyan sila. Si Isko pinanindigan yan. Which is kung tutuusin, ang hirap gawin yan kahit sinumpaan mo. Pulis. Pag naging pulis ka, manunumpa ka na bago ang lahat o bago ang pamilya, trabaho muna. Ganon din sa politiko, bago ang pamilya, trabaho muna. Napakahirap kay Isko yan pero nagawa niya. Tapos kayo pinagpipilitan nyo. Kasi sabi niya hindi na siya tatakbo eh. I feel betrayed. Nimal. Feel betrayed. Wala nga kayong ginawa sa mga Manilenyo. Mahal niya nga yung Manilenyo. Iniwan niya sa inyo ng maganda, safetiest, ngayon deadliest na. Hindi na sa akin galing yan, ha? That's how I love the people of Manila. To the point, at the expense of my family. You know why? I owe it to the people, eh. A legacy of action. Now, in conclusion, Isko Moreno's overwhelming popularity in the polls is not a fluke. His Totoo naman. leadership left a profound impact on Manila, transforming it in ways that are still fresh in the minds of the city's residents, and inescapably so. If you were a regular citizen, would you not want a mayor that you could count on to legitimately deliver when it counts? He led eto nga. with decisive action. Eto nga, tanungin ko kayo, hindi naman lahat kayo nanonood sa akin, tiga Maynila eh. Kayo ba kung tatanungin kayo, tiga QC ka, tiga Calao, ano ka, Malabon o Mindanao, ayaw nyo bang maging mayor yung ganitong mayor? Yan yung tanong ko sa inyo. Ayaw nyo bang magkaroon ng ganitong mayor? Diba? Even when it wasn't popular, Isko Moreno did not shy away from challenges. His administration proved that with the right vision and a resolute political will, even Manila's toughest problems could be conquered. Lacuna, according to the majority, has failed to maintain that momentum. And Lacuna and the majority has failed to maintain that momentum, and the choice between the two. the choice between the two Manileños could not be clearer. Isko Moreno represents a proven strength and commitment to progress, while Hani Lacuna, unfortunately, struggles to reach. Ginagawa niya naman na yung trabaho niya. Kaso ngayon na lang. Kasi mag-election na eh, November no. So why is Isko leading by 78%? Because Manila remembers. They remember a leader who put homes over slums, safety over chaos, and dignity over neglect. I am CJ Hero. Ayun, CJ Heron. Ayan.